Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Ayan na nga't na-stencil na natin yung design na napiling ipatato ng client natin ngayon. Si ma'am pala ay magpapatato sa pusod. Inquire nga sa atin si ma'am na gusto nga daw niya magpatato sa pusod. May sinend na rin siyang design bago siya pumunta dito sa studio. Pero pagdating niya dito sa studio, nabi natin kay ma'am na hindi uubra yung design niya. Dahil ito nga yung gusto mangyari ni ma'am. Daw yung magtatakip sa pusod niya. Bali yung mangyayari ay ipapagawa ni ma'am, magiging malaki yung design, saka magiging plain lang din yung gitnang pusod ni ma'am. Parang yung mangyayari magiging plain black lang na may heart. Kaya nagsuggest na lang tayo kay ma'am, baka gusto niya yung mismong design na lang para kahit papano hindi ganun ka plain yung mangyayari sa pusod ni ma'am. Okay naman din kasi kung lalagyan lang natin ng heart yung pusod ni ma'am, parang magiging kulay itim lang yung pusod niya. Hindi rin kasi alam ni ma'am kung ano yung pwedeng ipalagay sa pusod niya. Gusto niya daw kasi matakpan yan para pag nagka-crop top, laban-laban. Dahil pag nagka-crop top daw si ma'am, marami daw pumupuna sa pusod niya. Kaya ang ginawa na lang natin, nagsuggest tayo ng mga flowers, butterfly. Ayun din kasi yung pinakamagagandang ilagay dito sa pusod. Kasi pag nilagyan mo to ng butterfly o kaya bulaklak, kunwari maliit lang yung size na ginawa natin. Ang nakakatuwa dito, pag naglagay ka dito sa pusod ng tattoo, kapag babae ka tapos nabuntis ka, nakakatuwa lang tignan yung tattoo mo dahil lalaki din siya. Dahil sasabay din siya sa paglaki ng tiyan mo. Ang cute lang din na may mga tattoo dito sa bandang pusod. Dahil nagiging ganun yung itsura kapag nabubuntis nga. Or nagkakalaman ng baby yung tiyan. Dahil stretch yung balat at bumibilog at lumalaki, sumasabay din yung tattoo na dating maliit lang, biglang lumalaki din kasabay ng paglaki ng tiyan. Nabanggit nga din natin yun kay ma'am, na ganun yung magandang design na ilagay. Dahil nga pag lumaki yung tiyan o kaya pag nagka-baby, lumalaki din yung tattoo na nakakatuwang tignan. Lalo na pag nagpe-pictorial o nagpapapicture ka na malaki yung tiyan mo. Biniro nga natin si ma'am na lumalaki at gumaganda nga yung tattoo na pinapatattoo sa pusod pag lumalaki na yung tiyan sa pagbubuntis. Tumawa nga lang sila ma'am at parang ayaw na. Dahil gusto nga lang daw talaga niyang matakpan yung pusod o hindi napansinin yung pusod niya dahil yung titignan na lang yung mismong tattoo. Sino din ba dyan yung nahihiya o nababawasan yung confidence nila pag nakikita yung pusod nila? Pwede mo rin gayahin si ma'am. Magpatattoo ka na lang din sa pusod para nang sa ganun madagdagan yung confidence mo. Kahit ano pang suot mo ay pwede mo nang dalhin at kahit mag crop top o mag bra ka lang ay kayang-kaya mo nang dalhin. Itong tattoo rin talaga kasi nakakadagdag confidence ng mga tao. Lalo na yung mga mahihilig talagang magpatattoo. Pero itong si ma'am, first timer lang daw na magpapatato. Dahil gusto nga daw niya matakpan yung pusod niya kaya nagpapatato siya. Pero nung huli at nagsisession na kami, nabanggit nga din nila na nagpatato na nga rin daw si ma'am sa kilay. Wow, diba? Kala ko nga ay walang experience si ma'am sa tattoo. Meron na pala pero wala naman talagang design. Pero halos parehas lang naman kasi yung sakit ng tattoo at sa kilay. Dahil parehas lang kasing tinatato yun at sinusugatan. Pero lagi naman nating sinasabi na hindi naman talaga sobrang sakit magpatato. Kasi nga kung sobrang sakit magpatato, sana hindi na nauulit o nadadagdagan yung mga tattoo ng mga taong nagpapatato pa ulit. Talagang kayang-kaya naman talaga kasing magpatato. Lalo na sa mga bago at magbabalak pa lang magpatato, kayang-kaya nyo yan. Talagang hindi nyo lang kakayanin dahil susunod ay uulitin nyo pa uling magpatato lalo na pag naumpisahan nyo na. Ayan talaga yung katotohanan na nakapag-try ka ng magpatato ay uulitin mo pa uli yan, promise. Dahil marami din kasi nagsasabi na isa lang daw yung ipapatato nila at hindi yun nangyari. Sino ba dyan yung mga nakapagpatato na dati ay sinasabi lang nila na isa lang daw yung ipapatato nila. Pero ngayon, hindi na nila mabilang kung ilan na yung pinatato nila. Sa mga nagpapatato dito sa studio na nagsasabi ng ganon ay isa nga lang daw yung ipapatato nila, hihingitian na lang natin kasi alam na natin yung sagot doon. Sa umpisa lang yun na nababanggit ng mga tao. Dahil yung iba bawal nga magpatato tapos na-try lang o kaya tinatry lang nila. Kaya nila sinasabi na isa lang yung ipapatato nila. Ito palang ipapatato sa atin ni ma'am ay parang diwata. Butterfly yung kabilang side at puro bulaklak naman yung kabilang side na parang pakpak din. Dito pala sa part na tinatato natin ay medyo mahirap magtato dahil malambot lang yung balat. Dahil pag ganitong part yung tinatatoan, talagang alam naman natin na hindi basta-basta nakakapasok yung needle sa balat. Na kailangan pa natin batakin yung balat para pumasok ng maayos yung ink. Para pala sa needle na ginamit natin dito, gumamit pala tayo ng 3RL na needle saka 5RS. Yung 3RL na needle, yun yung ginamit natin sa kabilang side na parang mga bulaklak. Hindi pala parang bulaklak pala talaga yon. Tapos dito sa pakpak ng paru-paro, gumamit tayo ng 5RS na needle. Gumamit nga lang tayo dito ng black ink. Tapos para sa highlights ay white ink. Halos patapos na nga rin tayo dito sa ginagawa natin. Wag na nga natin patagalin, linisan na nga natin yan para makita na natin yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Ay na nga yung kinalabasan, medyo mahirap nga lang punasan. At punasan na lang natin ng maayos para mapakita na natin sa inyo kung ano ba talaga yung kinalabasan dito sa ginawa nating tattoo. Ayan na nga yung ginawa nating tattoo kay ma'am. At naging masaya si ma'am sa kinalabasan
kinalabasan ng tattoo niya. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice!